po, single na lang po sa soda. Asan po yung asawa nyo, tatay? Patay na po. Ano pong kinamatay? Biglang siya. Ha? Biglang siya. Mga ilang taon na tayo bago ano, magmula nung namatay siya. Walang ito po ng anak ko. Ito po lang ako anak ko. So meron po kayong anak? Meron po. Eh bakit po kayo, ano? Bakit po kayo nandito? Nangihingi lang. Wala po kayong trabaho? Wala po. Kasi mapagtrabaho ko. Norit mo right. Kaya pinag-aral. So tinry niyo po mag-apply kung saan pwedeng makapagtrabaho? Wala to. Sinubukan ko na ako. Talagang ayaw tumanggap na wala kang ipapagkita sa papel. Hindi ka tapos mag-aaral. Kaya norit po ako. Kaya nangihingi ako. Kaya naman kung magnakaw ako. Pero dati tayo meron kayong ano, trabaho o wala? Yung medyo bata-bata pa ako, nagtatrabaho ako sa construction. So, Hindi pa kailangan yung mga papel-papel. Ngayon lahat, kailangan ito sa papel. so 50 years old na kayo? 54. 54. Eh nasa ni anak nyo, tatay? Eh, pamilya na po yung iba. Nasa Pampanga po. So ngayon po, dito kayo natutulog sa overpass. Paano po kayo, paano po kayo nakakaraos dito sa loob ng isang araw? Isa naman po, may nagbibigay ng pagkain. Isa naman po namin ko. Hindi naman po siya ako pwede mamil para mapaghingi na sa tao. Kung kasama naman po, magbigay po ang tao, okay, salamat po. Hindi, salamat. Sa tao po, mas gusto ko po yung manghingi o sa mga. Balik ko lang doon kasi ako na nasa lansangan na ako. Edad nagsasawang taon pa lang. Nakapagsawa ko yun, napatigil sa Panginoon. Nakapagtrabaho ng konti, may namatay yung asawa ko. Balikan na naman. So, ilan po ba kayo magkakapatid, tatay? Magkulog po kami magkakapatid, panay na po ang pangalan. Ay mga kakapatid yung ano, walang pagkalang. Eh, yung mga magulang yun, tay, buhay ko ba? Wala na po. Wala na. Patay na ako. So, bata pa lang talaga kayo, lansangan na yung ano nyo, pinamulatan nyo. Kaya nga, kasi ako nakapagparal. Ay, hindi kayo pinag-aaral ang magulang nyo? Bata pa lang po, nagsalita na ako ng mga magulang ko na lalaki at lalaki ka, kaya mo lang po ako sa sarili. Ayan, sa pangahingi. Hindi ako magawa yung sarili ko. Hindi ako magawa yung pamilya ko. Hindi ako magawa yung anak ko.
Tatay Nick, ano yung pinaka mahirap sa'yo sa sitwasyon mo ngayon dito? Yung nakakarinig ko sa tao na malaki-laki ng katawan ko, tatangkaw. Hindi ko masasabi. Patuwero ko nang sinasabi ko lang. Paano po, papasok na sa tao sa namin po nag-aralan. Kung gusto mo ipasok na sa trabaho. At ang nagpapapasok ko lang. Huwag mo sa isa. Kesa mo na sa maglakan. Eh, sa pagkain mo tayo, paano ka nakakakain? Eh, minsan po, bibigay. Minsan po, kapag nag-dito ka na sa asin ng peso, pag-ibig ko na sa akin. Saan ka po bumibili tayo? Wala mo siya. Tatay Nick, ilang taon na po kayo dito? Sa overpass na natutulog? Magkaano pa lang po rito, magkapasipan pa lang po. So, minsan nagpapalipat-lipat kayo ng lugar. Tama lang po. Ano po?
So ito tayo, ito yung alkansya mo. Ano? Parang may pinag-iipunan ka. Meron pa. Para saan naman yung pinag-iipunan mo, tatay? Bibili ako ng sidecar. Nang? Sidecar. Gusto mo bumili ng sidecar? Yung pang-golfer. Okay. Gusto mong makaipon para makabili ng sidecar para kahit paano makangalakal ka. Ayun ang magiging trabaho mo. Kaya nag-iipon ka. Okay. Ayun ba ang pangarap mo, tay? Oo. Makabili ng sidecar. So tingin mo, tay, magkano yung sidecar na sinasabi mo? 3,000 hanggang 3,500 hanggang 4,000. Okay. Ano yung brand new na ba yun o second hand pa lang? Kaya nga. Kaya ang hulong. Second hand pa lang yun. Yung brand nyo po yan maabot ng 11 hanggang 10. Okay. Sakali magkaroon ka nun, tay, saan mo na may paparada? Ha? Magiging tingkong ko. Magiging tulugan mo. Magiging bahay mo na. Panagot mo ng gabi. Ano yung mga laman tayo ng ano mo, ng bag mo, pwede bang makita? Mga bigay-bigay. Mga biscuit, tsaka tinapay. Eto, dito. Wala kayong damit. Meron, ilang piraso lang. Pati nga ako tayo, labas mo nga. Ilang pirasong damit. Ito. Tapos ano? Pantalon. Pantalon. Ayun lang ang gamit nyo. May nakita akong video online na kung saan ang isang Pinay at isang Indian national ay nagbabangayan. Nag-aaway, oo, orally. Orally, nagbabangayan sila. Iniinsulto nila ang isa't isa, tapos nagmumurahan pa nga eh. Nung una, dun ako sa kapwa ko Pinoy, syempre. Kababayan ko eh. Pero nung binato ng Indian to, all of you Filipinas throw yourselves to white men, and everybody all over the world knows that. Tawa ako ng tao eh. Natawa ako ng husto. Yun, nagumpisa na akong mag-root sa kanya, dun sa Indian National na yun. Alam nyo mga katoto, to be honest, hindi ko nagustuhan yung pang-iinsulto nung Indian National na yun sa mga Pilipino in general. She was berating, shouting out that most Filipinas are just domestic helpers abroad/overseas. That most Filipinas know nothing but to become a domestic helper. Yun lang daw ang alam nila, ang maging housekeeper o housemaid. But yeah, when she mentioned that many Filipinas throw themselves to white men, ayun na, nag-start na akong mag-root sa kanya. Well, hindi naman lahat ng Pinay bumubuka ka para sa isang puti. Pero oo, at yung babaeng Indian na yun bumitaw ng isang very candid at valid point. Totoo naman Totoo naman na marami talagang Pinay ang bumubuka ka para sa isang puti kung may pagkakataon sila. As you guys know ang City of Los Angeles ay isang melting pot ng mga taong nanggaling mula sa iba't ibang parte ng mundong to. 'Di ba? Tama? So I have encountered a lot of women with different ethnicity and background. Tsaka isa pa, nakapunta na ako sa maraming bansa.
At eto pa, ano ako may pagka-sociologist and anthropologist ako in my own personal right. Research, observations, and studies. Alam nyo mga katoto, based sa aking personal research, observations, studies, experiences, and opinion, ang mga Pilipina ang pinaka-chipipay. Oo, totoo yan. Base sa mga binanggit ko Yes, Filipinas are the chipipay, ang pinaka-chipipay. Pilipina o mga Pilipina ang pinaka-chipipay sa mundong to. Pumunta ka sa India, wala kang makikitang mga puti na akap-akap at holding hands ang kanilang mga Indian girlfriends. Ang mga babaeng Indian, yung mga yan nakikipagtipan yan sa kanilang kapwa Indian. Kagaya din sa lahat ng Asian countries, people stick with their own kind. Pero sa bansang Pilipinas, mga katoto, marami kang makikitang mga puti na akap-akap at holding hands ang kanilang mga Pilipinang chipipay na girlfriends. Nagkalat yung mga yan. Kahit saan makikita mo yung mga yan. Well, I hate to say this but it's true that most Filipinos are white ASS lickers. Majority ng mga Pilipino whitewashed at colonial-minded. Yes, many Filipinas are willing to give their bodies to white men. Unfortunately, Saan pupunta tayo? Saan? Sa boundary. Boundary? Ano yun? Boundary. Ang gagawin mo doon? Di ako nakasiya Okay. Wala yung gawin na ito. Ito lang ito. Sabuan, di na naman sumunta sa kuya. Ha? Sabi ko, di na naman pumunta, sabi alauna. Wala naman mawawala. Dito kasi may CR talaga, tay? Oo, doon. Wala naman. Malakas ang ulan kahapon, ano? Saan ka natulog? Sa may, padala ng pera. Tugwa na. Diba? Buti hindi ka nabasa. Hindi naman nababasa na. Sa taas, pagka di ka natutulog na. Talagang lampasan lang talaga. Hindi ka ba naglalakad-lakad tayo? Pupunta sa iba't ibang lugar yung tipo na kaya ng ginagawa ng iba? Yung umakit sa jeep? Ano? Hindi. Kulin na yung gano'n. Kapag ikaw, doon ka lang talaga, mag-stay. Nakaupo lang talaga ako sa hindi ako na bibigay ng sobre. Oo, yung mga namimigay mo sobre. Nakaupo lang. Ganyan lang. Kung saan magbigay, salamat. Hindi magbigay, salamat. Huwag lang ako meron na talagang maririnig na nasalitang ano sa pera. Kahit di ako bigyan, ayos lang sa akin. At least ako, Ito yung matanong ko, bakit hindi ka tumira doon sa anak mo? sa Pampanga, Ano?
ka sa malayo. Tingkas ko lang dyan na. Hindi sila may trabaho. Mm. Masawa. Ayaw ko rin yung tumira sana ko na pagdating. So ayaw mo maging pabigat. Sample naman po hindi ako para sa magulang ko. Pareho po katawan na binuwan ko sa pag-iinit, pamamulot ng basura. Ang isa lang hindi ko ginawag pag nanakaw. Nakakatuluran ko. Bali mang hinay, hindi ako magnakaw. Kaya lang, yung iba, naalala nila, tapos nanginginig. Ganun ang ginagawa ka ng buhay. Pero hindi nila alam, kaya nakapagtrabaho, no ride. Yung sa akin. Kung ako yung nagparisip tao, tatagal ba ako dyan? Hindi ako tatagal dyan. Madami na rin yung nagbibigay sa akin. Saka ba ito? Ang lalim na ito ah. Wala nila, walang babaan. Walang babaan. Nakakalula. Atay, anong pinang-ano mo? Yung minsan, yung mga sangasang ito yun. Dahil ang pinampupunas mo? Isa pa ito. Dito. Ha? Doon na. So, dito talaga sinisara ng mga homeless na kagaya mo? Oo, basta't bakating ganyan. Makante. So ang tanong against ba ako sa mga bakla at tomboy? Hindi ko ba sila gusto? Hindi Hindi ako against sa kanila. Never in my life na kinamuhian ko sila. Sa katunayan nga may mga naging bakla at tomboy akong kaibigan dati. Hanggang ngayon naman, may mga kaibigan pa rin akong bakla at tomboy. Nagkaroon ako ng mga bading at tomboy na kaibigan nung grade school, high school, at college ako. Hindi naman yun big deal dati sa akin. Hanggang ngayon naman, hindi naman yung big deal sa akin. Okay lang yun. Ngayon ang tanong sang-ayon ba ako sa same-sex marriage? Ang sagot ko hindi. Wala akong definite at specific na paliwanag na kung bakit ang sagot ko ay hindi. Ewan ko, siguro dahil ba pinanganak ako at lumaki sa isang bansang Katoliko? Ewan, hindi ko rin alam. Nowadays mga katoto, ang dami ng trans na ang gaganda, ang sexy at ang lalakas ng sex appeal. Putsyat, marami nga sa kanila mas maganda at mas hot pa kaysa sa tunay na babae. 'Di ba? Totoo 'yan. May mga trans na nakakail sa totoo lang. Oo, totoo 'yan, pera biro. Minsan nga mapapaisip ka, putsyat, ang sarap ikama nitong trans na to putsyat, ang ganda. Mas maganda pa, mas sexy at mas malakas pa ang sex appeal
kaysa sa tunay na babae. 'Di ba? Totoo yan, walang biro. Ayan. So, Tatay Nick, ano? Oo, makakain ka ba? Bakit may nagbigay? Okay. Pagkain lang na, busog na ako eh. Sige. So ito, Tatay Nick, hindi ko na patatagalin yung ano sa'yo, no? Interview. Para kahit pa paano makatulong sa'yo, pero pinabibigay si Comrade Mark na cash money para paggastos-gastos mo sa pang-araw-araw, ha? Para kung wala man magbigay, meron kang extra. Pero itabi, okay, Tay? Dadagdag ko sa tabi. Dadagdag sa tabi. Nangampas kasi ako nasa dyan. Oo. Sa gawa na, maliliit ang tubo. Ngayon, ginawa ko, nagpapasadyala lang ako. Kahit 1,000. Okay. Sige, Tatay, ito sana makatulong, ha? Sige. Kaya ka na naiipon ko. Sige, Tatay, ito, tanggapin mo. Bilangin mo, ha? Okay. Na ganyan, ha? 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos, Tatay. Ayan. Bigay ni Comrade Mark, Tay. Ito, nanonood siya. Anong masasabi mo? Maraming salamat po. Malaking tulong na po itong binigay mo. Ayan. So, tago mo, Tay, ha? Masyadong delikado. Hindi naman delikado dito. Si James. Tabi ang bukas ng tangali. Lanaw ko na yan doon. Okay. Sige, Tay, congratulations, ha? Sige. Salamat po. Ingat lagi dito, ha? Ha? Sige. Araw-araw naman po kayo natin. Oo. Sige, Tay. Araw-araw mo naman po ako nakita. Oo. Babantayan kita. Pag hindi nyo na po ako nakakita rin yung mga isang linggo, ibig sabihin, nakakuha ko yung chat. Okay. Sige. Salamat po. Maraming salamat po. Sana marami pa kayong matulungan. Okay. Yan o, si Tatay Nick, oh. May take-out pa, oh. Ano to, Tay? Tinake-out mo? Pang ano, mamayang hapunan? Nakapunan. Okay. Kailangan na kasi Wow. May take-out pa si Tatay, oh. Pork ano yan, ah. Sarap. yung pugod-pugod ako
O, sige tayo, laging mag-iingat doon tayo ha. Opo, salamat po. Sige, sige. Gating po kayo. Natatandaan niyo ba mga katoto, yung quiz bowl show sa isang TV show na tinawag na Battle of the Brain? Natatandaan niyo pa ba? Nagkaroon ng meme yan eh. Nagkaroon ng meme yan sa Pilipinas sa isang TV gag show sa bansang Pilipinas noong 1990s. Tinawag nila itong Battle of the Brainless. Aha, Battle of the Brainless. So parang ganyan mga katoto. Sa tuwing makakausap ko o magkakaroon ako ng kausap na isang Filipino Trump supporter, pakiramdam ko nasa Battle of the Brainless ako eh. Aha, yan ang pakiramdam ko na nasa Battle of the Brainless ako. Mga katoto, ang dami ko nang nakausap, ang dami ko nang na-encounter, ang dami ko nang nakadebate / nakaargumento ng mga Filipino Trump supporters. Alam niyo mga katoto, yung idiocy, disinformation, at misinformation ay napakataas. Very staggering mga katoto. Oo. Yung disinformation, misinformation, at idiocy ay very staggering. Totoo yan mga katoto, hindi ako nagbibiro. Ibang level. As in, ibang level yung kabobohan nila. Talagang ibang klase. Parang mga DDS mga katoto o yung mga Duterte fanatics / supporters. Yan, pare-pareho yung mga yan. Yung mga DDS na yan, yung mga Duterte supporters / fanatics na yan kagaya din ng mga Pilipinong Trump supporters. Pare-parehas sila mga katoto. Pare-parehas sila ng level ng pag-iisip. Parang mga DDS mga katoto o yung mga Duterte fanatics / supporters. Yan, pare-pareho yung mga yan. Yung mga DDS na yan, yung mga Duterte supporters / fanatics na yan kagaya din ng mga Pilipinong Trump supporters. Pare-parehas sila mga katoto. Pare-parehas sila ng level ng pag-iisip. May mga taong nagsasabi na ako daw ay anti-government. Yang mga taong yan, hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Wala silang idea kung ano ang binabanggit o sinasambit nila. Wala. How could a society function properly without a ruling government? Huh? Tell me, how? Without a ruling government, there will be chaos, an anarchy. Walastek, hindi ako anarchist. I do not condone disorder and chaos. I am pro-government, not anti-government. It is the corrupt government officials and politicians I despise. What I am against: abuse,
exploitation, and corruption.